Welcome po sa aking munting channel. Huwag din po ninyo sanang kalimutan na mag-like at mag-subscribe, pakihit na rin po ang notification bell para ma-update po kayo tuwing nag-a-upload ako ng video. Maraming salamat po. Ang lihim na kahalili. Kabanata 121 hanggang 125. At George YouTube channel. Kabanata 121. Mapagpalaya sa sarili. Ito ang tanging salitang pumasok sa isip ni David matapos makita ang mga first-class services sa flight na ngayon ay patungo na sa ibang bansa. Mayroong 5 magkakaibang grupo na naglalakbay sa flight ngayon na lahat ay bilyonaryo man lang. Isa sa mga grupong iyon ay sina David at Sarah. Bawat grupo ay may 2 malalaking sopa, isang hiwalay na telebisyon, mga tablet, mga magazine, mga stand na puno ng pagkain at alak, at isang hiwalay na banyo rin. Nanatiling nakatitig si David sa tiket. $200,000 bawat partido. Hindi ba ito ay sobra-sobra? Hindi man lang natin makakain ang lahat ng pagkain at maiinom ang lahat ng alak. Kahapon din, maraming pagkain ang nasayang. Tinakain sana namin ang mga taong walang tirahan. Tumingin siya kay Sarah, pero mukhang hindi maganda ang mood nito. Buti na lang at least alam niya ang dahilan kung bakit siya nagkaganito. Ito ay dahil ang paglipad na ito ay kabilang sa pamilya Lopez. Kaya, hindi na kinailangan pa ni Sarah at David na magbayad para sa tiket. Si Carol ang nag-book ng mga tiket na ito. Nagalit si Sarah dahil hindi sinabi sa kanya ng kanyang ina noon pa man. Hindi alam ni David kung ano ang gagawin dahil hindi siya nakikipag-usap sa kanya, kaya nagsimula siyang magbasa ng magazine para mukhang abala siya. Ang isa sa mga magazine ay ganap na tungkol sa pamilya Lopez. Ang Lopez Airlines ay nagkakahalaga ng higit sa $70 bilyong. Sila ay humahawak ng higit sa 100 milyong pasahero bawat taon. Nagsimulang tumibok ng mabilis ang puso niya, pero habang patuloy siya sa pagbabasa, malapit nang sumabog ang puso niya. Napagtanto niya na ang mga airline na ito ay isa lamang sa maraming negosyo na pag-aari ng pamilya Lopez. Ang Lopez House, isang book publishing company, ay may kita na mahigit 5 bilyon. Ang Lopez Health ay may market cap na higit sa 100 bilyon. Hindi ako masyadong sigurado kung ano ang eksaktong ibig sabihin ng market cap, ngunit tila mas malaki ang kinikita nila mula sa kanilang mga ospital kaysa sa pamamagitan ng mga airline. Si David ay nagsisimula pa lamang na mapagtanto kung gaano kalaki ang pamilya Lopez. Sila ay tila hindi mas maliit kaysa sa pamilya Jones. Ang douchebag na iyon ang nagmamay-ari ng lahat ng $100 bilyong na ito. Naisip ni David si Matthew Lopez. Sa narinig niya noong kasal, si Matthew ang nag-iisang tagapagmana ng pamilya Lopez. Bagamat mayroon siyang 2 pang kapatid, pareho silang namatay sa isang swimming pool, sinusubukan ng nakababatang kapatid na iligtas ang nakatatandang kapatid noong bata pa sila. Siya ay may higit pa sa inaasahan ko, ngunit gusto niyang pakasalan si Sarah. Pag-usapan ng tungkol sa hindi kailanman pakiramdam na nasisiyahan kahit gaano karami ang mayroon ka. Masasabi ni David na wala talagang nararamdaman si Matthew para kay Sarah dahil sa pagiging mayabang nito sa kanyang harapan. Dahil dito, naisip niya na gusto ni Matthew na mapailalim ang pamilya Jones sa pamilya Lopez. Feeling ko hindi pa siya susuko, isip ni David. Kailangan kong ihanda ang sarili ko na labanan siya, hindi sa pamamagitan ng kamao kundi sa pamamagitan ng talino. Para doon, kailangan kong malaman ang tungkol sa kanya at sa kanyang pamilya at kung ano ang ginagawa nila araw-araw, higit pa sa alam ng pangkalahatang publiko tungkol sa kanila. Natututo ako ng mga ganyan sa mga libro. Maaaring kailanganin kong umarkila ng ilang tao para mang-alap ng impormasyon, ngunit wala pa akong naging kaibigan na nagtatrabaho para sa pamilyang Jones. Hulaan ko, magtutuon muna ako sa pagbuo ng ilang relasyon. Noon lang, 2 babae ang dumaan, nagtutulak sa isa't isa para sa kasiyahan, sa kabila ng may hawak na mga baso ng alak sa kanilang mga kamay. Isa sa kanila ang nauwi sa paghampas ng wine glass. Tumama ang baso sa noo ni David, at tumalsik ang alak sa buong mukha niya. Hinawakan ni David ang kanyang noo at napangiwi sa sakit. Oops! Mabilis na tumalikod ang 2 babae para umalis. Hoy! Agad namang tumayo si Sarah. Saan ka pupunta nang hindi man lang humihingi ng tawad?
Ayos lang, sinubukan siyang pakalmayan ni David. Hindi nila sinasadya. Huwag kang tanga. Tinadya man nila o hindi, dapat silang humingi ng tawad sa kanilang pagkakamali, sabi ni Sarah sa kanya at saka pinandilatan ang dalawang babaeng nakasuot ng manipis na damit. Gusto mo humingi kami ng tawad? Ungol ng isa sa mga babae, ang blonde na may singsing sa dila. Siya ang sumampal sa baso ng alak. Ayos lang. Lumakad siya at lumapit kay David at dinilaan ang alak sa pisngi nito, gumagapang si David habang iniiwan si Sarah na galit na galit. Tapat na ba ito? O gusto mo humingi pa ako ng tawad? Para saan ka pa nakaupo dyan? Napaungol si Sarah kay David. Tsampelan sa mukha ang putya. Tsampelan mo ako. Oo nga, lumingon ang blonde at ipinakita ang kanyang puwet kay David. Gusto ko ang mga bossy na lalaki, kaya malaya kang manampal kahit ilang beses mo gusto. Hostess. Iritadong tawag ni David. Apat na hosts ang pumasok sa eksena at kahit papaano ay dinala ang dalawang babae nang hindi nababasto sa kanila. Umalukip-kip si Sarah at mukhang sobrang baliw pa rin. Bakit mo sila pinakawalan? Halatang lasing na sila. Hindi na natin kailangang palakihin pa ito, katwiran ni David. Tinaktan ka nila at nabuhusan ka ng alak, ganti ni Sarah. Dapat ay ginawa mo ang higit pa sa pagpapabalik sa kanila sa kanilang mga upuan. Dapat pinanindigan mo man lang ang sarili mo at sinampal siya. Walang sinabi si David. Ganon din ang pakikitungo mo kay Aubrey, dagdag ni Sarah. Hindi sapat ang pagtulak mo sa kanya. Tinabi ko na sa iyo ito. Gusto kong makita ang isang alpha sa aking asawa, isang taong nakakaalam kung kailan magpapakawala o magpipigil. Lasing na ang mga babaeng iyon, Sarah, pasensya na sagot ni David. Hindi nila sinasadya, kaya't huwag na nating masyadong tingnan ito. Tsaka bawal din akong hawakan ang sarili kong asawa sa biyaheng ito, kaya paano ko sasampalin ang ibang babae at hahawakan ang pisngi niya? May katuturan ba iyon? Tabay na tumaas ang mga kilay ni Sarah. Call me Madam Sarah, sabi niya na ikinagulat ni David, hanggang sa umakto ka sa lalaking gusto ko. Bamantong hininga si David. Sige. Ma'am. Kabanata 122. Ang pananaw ni David. Ito ang unang pagkakataon na nakarating ako sa ibang bansa, at ito rin ang unang pagkakataon na mapansin ako ng maraming babae habang naglalakad ako kasama ang aking asawa. Ito ay hindi kailanman nangyari sa akin bago, tiyak na hindi sa ganitong proporsyon. Para bang ang presensya ni Sarah sa paligid ko ay lubos na nagpabago ng pananaw ng mga babae kapag nakatingin sila sa akin. Upang patatagin ang kaisipang ito, nagsimula akong makatanggap ng maraming mensahe mula sa mga batang babae sa aking direktang mensahe. Hindi ko man lang kilala ang karamihan sa mga babaeng ito, at sinusubukan na nila akong ligawan, sa kabila ng pag-alam na may asawa ako, na sa tingin ko ay baliw, upang sabihin ang hindi bababasa. Nawala ang respeto ko sa mga babaeng ito, kahit na hindi ko sila personal na nakilala. Gayunpaman, hindi ko magawang magalit sa kanila dahil tulad din nila, hindi ko rin matukoy ang babaeng gusto ko, kaya naman nakipag-date ako kay Aubrey. Hanggang sa isiniwalat ni Aubrey ang tunay niyang pagkatao, hindi ako makatingin sa kabila ng nakita ko. I had assumed na si Aubrey ay isang mabuting babae dahil umarte siyang mabait sa akin. Akala ko mabait siya, at nagkamali ako. Ngayon, ang mga babaeng ito ay malamang na nag-aakala na ako ay mayaman, at sila ay mali rin. Ilang mga babae din ang nag-abala sa akin pagkatapos na makipag-date sa akin si Aubrey, ngunit wala kahit saan malapit sa antas na ito. Kinuha ni Sarah ang mga litrato naming dalawa at ipinost sa social media, hindi para sa kung anong validation, kundi para lokohin ang masa na isipin na nasa honeymoon trip talaga sila. Malamang na pagkatapos makita ang mga larawang ito na ang karamihan sa mga batang babae ay nagsimulang mag-message sa akin sa aking direct message. Natural, hindi ko sila idinagdag bilang kaibigan. Wala kahit isa sa kanila. Kumuha din ako ng mga video hanggat maaari para magamit ko sa aking vlog, ngunit sinubukan kong huwag isama si Sarah sa mga video dahil ayokong gamitin siya para sumikat. Hindi ko man lang binanggit ang katotohanan na may asawa ako at nag-honeymoon. Patuloy lang ako sa pagkukwento tungkol sa mga lugar na binibisita ko at kung paano ako tretuhin ng mga dayuhan. Binigyan din ako ni Sarah ng kalayaan na kumuha ng mga video basta hindi ko siya naiirita.
At si Sarah naman yung tipong madaling mairita sa kalokohang dahilan. Halimbawa, kung kukuha ako ng video kapag kumakain siya, magagalit siya. Bagamat hindi siya nagpahayag ng anumang dahilan, naniniwala ako na gusto niyang magmukhang perpekto, at kaya ayaw niyang makuha ko siya sa screen nang hindi niya ito alam. Sa kasalukuyan, nasa Eiffel Tower kami. Karaniwan, hindi pinapayagan ng publiko na dumaan sa ikalawang palapag, ngunit sa impluwensya ng pamilyang Jones, nakaakyat kami sa tuktok. Parehong marilag at nakakatakot ang tanawin ng lungsod mula sa tuktok ng tubig dahil napakataas namin mula sa lupa. Takot ako sa taas, bagaman hindi sa puntong magsisimula akong manginig, ngunit tiyak, hindi tama ang pakiramdam sa aking pelvic region habang patuloy akong umaakyat mula sa lupa. Gayunpaman, gagawin ko ang lahat ng aking makakaya para maitago ang katotohanan kasi ayokong masira ang mood ni Sarah. Mukha siyang masaya pagkatapos umakyat sa tore. Ang kanyang ngiti ay tila tunay, at siya ay tila isang walang katumbas na perlas kapag siya ay malayang ngumingiti. Habang umiihip ang hangin sa kanyang mukha, mas lalo siyang gumanda. Bakit ka pumayag na pakasalan ako, Sarah? Nagtanong na ako bago ko pa alam ang ginagawa ko. I mean, mahirap ako at hindi rin ganoon kagwapo. Dahil lang ba sa naniniwala kang mas itatago ko ang sikreto, o may higit pa dito? Isang hanggal na babae lang ang magpapasa ng lalaking mahihirapang hanapin. Natigilan ako sa reply ni Sarah, pero pagkalipas ng isang segundo, sabi niya, yun ang naramdaman ko nung una kitang nakilala sa bahay niyo. Parang sincere kang tao. Ang katapatan at pagiging bukas ay mahalaga para sa isang matagumpay na pagsasama, at sinabi ko sa iyo na sa araw na una tayong nagkita. Gayunpaman, pagkatapos ng nakita ko sa birthday party, hindi na ako sigurado sa iyong katapatan at integridad. Hawak ko man ang kamay mo sa tuwing kumukuha ako ng litrato, napakalayo pa rin ang puso ko sa iyo, David. Oras lang ang magsasabi kung paano mabubuo ang mga bagay sa pagitan natin. Natahimik ako saglit. Sumulyap sa akin si Sarah at sinabing, nanunood ako, pero bakit wala kang ginagastos? Kumakain ka lang ng binili ko para sa'yo, at wala ka namang binili noong namimili ako kaninang umaga. Ayan. Never pa akong nakatrip ng ganito, kaya hindi ko alam kung paano gagastusin, sagot ko. Ngunit sa tingin ko ay gumagastos ka ng kaunti. Alam kong marami kang pera sa bank account, pero laging sinasabi ng nanay ko na dapat kang mag-ipon para sa tag-ulan at sa mga oras na tumatanda ka at hindi na makatayo ng tuwid. Kaya pala hindi ka gumagastos. Bahagyang natawa si Sarah. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito dahil 1% lang ang ginagastos ko sa kinikita ko. Ganyan kami nagpapatakbo ni Jones. Kahit na wala kang kinikita sa ngayon. Maaari mong isipin ito bilang isang palugit bago magsimula ang iyong trabaho, kaya huwag mag-atubiling mag-splurge sa paglalakbay na ito nang hindi masyadong nag-iisip. Gagastos ako pagkatapos kong kumita, sabi ko. Kung ano ang bagay sa iyo, nagkibit balikat si Sarah. Lumipas ang ilang segundong katahimikan. Parang gumaan ang mood sa pagitan namin, at masyadong romantiko ang tanawin para wala akong magawa. Napakaganda ng view na ito, sabi ko, habang ang puso ko ay nagsimulang kumabog sa aking dibdib. Pwede ba tayong magpa-picture na magkasama, naghahalikan dito? Bahagyang tumaas ang kilay ni Sarah at sumulyap sa akin. Ang isang maliit na sulyap na iyon ay nagsabi sa akin na madali niyang nakita ang aking maliit na pagkamakasarili. Walang paraan na papayag siya, naisip ko, ngunit pagkatapos ay sinabi niya, okay. Bahagyang nanlaki ang mata ko. Akala ko ay bumagal ang tibok ng puso ko, ngunit sa totoo lang bumilis ito. Inilabas ni Sarah ang kanyang mobile at handa nang mag-selfie sa aming paghalikan. Inihanda ko ang aking sarili na halikan siya sa labi, ngunit tinapik niya ang kanyang pisngi, iminumungkahi na dapat kong puntahan ang pisngi. Ang pagiging mahirap na tao na ako. Masunurin kong hinaplos ang pisngi niya. Ngumiti siya at kumuha ng litrato na hindi man lang niya ipinakita sa akin. Tiningnan ko ang kanyang online na profile para makita kung naipost niya ang larawang ito, pero wala. Talagang magaling siya dito. Alam niya kung paano ako ilalagay sa gilid sa pinakasimpleng mga aksyon. Gusto kong makita ang larawan, ngunit hindi ko maitanong sa kanya ng lantaran. Kung ang pagiging mahiyain ko o kung ano paman, hindi ko alam noon. Umupo kami sa paligid ng isang mesa at sabay-sabay na kumain ng brunch.
Pagkatapos gumastos ng parang maikling 60 minuto, bumaba na kami. Habang papaalis na kami, napagtanto kong may grupo ng mga lalaki na nagsimulang sumunod sa amin at nagsimulang tumibok ang puso ko. Kabanata 123. Ang pananaw ni David. Sa sandaling ipaalam mo sa mga tao na mayroon kang pera ay ang sandali na maaakit ka sa maling uri ng atensyon. Iyan ang nagsimulang mangyari sa amin ngayon. Isang grupo ng 4 na lalaki ang nagsimulang sumunod sa amin. Maaaring mas marami sa kanila ang nakaistasyon sa iba't ibang lugar. Nagsimulang tumibok ang puso ko laban sa kalooban ko. Hindi ko sinabi kay Sarah dahil ayokong magpanik siya. Kung magpanik siya, baka mapansin ng mga lalaking iyon at magmadali silang kumilos. Huminto tayo sa kafe na iyon, giit ko. Manem. Kakakain lang natin, di ba? Hindi ako nagugutom, sagot ni Sarah. Hinawakan ko pa rin ang kamay niya at sinamahan ko siya. Madali lang dahil hindi siya tumutol. Umupo kami, at ang 4 na lalaking ito ay umupo din sa ibang upuan. Kinumpirma ko ito na tiyak na sinusundan nila kami, ngunit sinubukan kong hindi tumingin sa kanila. Pero hindi ko alam kung ano ang pinaplano nila. Kaya napatitig ako ng diretso sa kanila. Pagkalipas ng ilang segundo, malamang na napagtanto nila na nahuli ko ang anumang bagay na kanilang pinagkakaabalahan, at kumilos ako na parang sinusubukan kong tumawag sa isang tao. Dahil dito ay mabilis silang umalis sa lugar. Nakahinga ako ng maluwag. Hindi napapansin ni Sarah ang lahat ng ito, ngunit naramdaman kong kailangan kong sabihin sa kanya para mas maging aware siya sa kanyang paligid. Hi! Tinabi ko sa kanya ang eksaktong nangyari simula nung bumaba kami ng Eiffel Tower. Nagulat si Sarah, pero hindi siya umimik na mas ikinagulat ko. Hindi mo ba gustong sabihin sa iyong mga magulang ang tungkol dito? Itinanong ko. Baka mabigyan nila tayo ng seguridad. Hindi ka ba nandyan para lang gawin iyon? Tanong niya. Hindi ako nakaimik. Hindi ko alam kung maipagmamalaki ko ba ito o katangahan. Ibig kong sabihin, kaya kong labanan ang isang lalaki o dalawa. Ano ang magagawa ko kung 10 lalaki ang biglang dumating at atakihin kami? Dapat tayong maging mas maingat dahil hindi natin alam ang mga panganib na dulot ng lugar na ito. Ayos lang. Kung mag-iingat tayo, walang mangyayari sa atin, sagot niya. Pupunta na tayo ngayon. Tumayo siya at nagsimulang maglakad palayo. Mabilis ko siyang sinundan. Nakikita ko na hindi siya pisikal na pagod, ngunit, marahil, siya ay medyo pagod sa pag-iisip. Siya lang ang nakakaalam ng iniisip niya. Nagpatuloy kami sa paglalakad, at sumakay siya sa bus. Mayroon siyang mga internasyonal na debit at credit card, kaya ang kailangan lang niya ay i-swipe ang card ng isang beses, at maaari siyang sumakay sa bus hanggang hating gabi kung gusto niya. Hindi ko na iyon pinansin dahil maayos naman ang biyahe, at naupo rin ako sa tabi niya. Mas nakatingin ako sa kanya kaysa sa ibang mga pasahero, hindi lang dahil sa maganda siya kundi pati na rin sa pilit kung pinapasimulan siya ng usapan. Ang paglalakbay sa isang bus na nakaupo sa tabi ng isang batang babae ay nagpaalala sa akin ng mga panahon noong nag-aaral ako. Noong sinasama ko si Emma sa bus sa pamamagitan ng panunuhol sa driver ng mga biskwit at tsokolate. Mahirap ang pamilya ni Emma, kaya hindi niya nabayaran ang bus. Gayunpaman, pinapasok ko siya at pinaupo sa tabi ko. Akala ng lahat ng kaibigan ko noon, si Emma ang nagbayad ng bus fee, pero ako lang, si Emma, at ang driver ang nakakaalam ng katotohanan sa likod niyon. Ang pag-alala sa mga araw na iyon ay nagbigay ng ngiti sa aking mukha. Bakit ka nakangiti? Tanong niya. May naisip ka bang biro? O mahilig ka bang maglakbay sa mga bus? Wala po ma'am. Ako ay. Nagtataka kung paano ka nakapasok sa isang maliit na paaralan. Hindi ka sumakay sa school bus, tama. Kung tama ako, naglalakad ka dati. Bueno, araw-araw akong ibinaba ng isang driver ng taxi sa malapit sa paaralan, sagot niya, na kumunat ang noo. Hindi naging madali ang mga araw na iyon. Naglalakbay sa isang kotse na walang anumang air condition. Ang aking ama ay sadyang pinahirapan ang aking buhay, sinabi na kailangan kong maranasan ang lahat ng mga bagay na iyon para sa aking ikabubuti. Kaya, nakatulong ba ang pagsisikap ng iyong ama? Sa isang paraan, ginawa nila. Hindi ako magsisinungaling, ngunit kailangan kong mamuhay ng isang buhay na puno ng kasinungalingan, at hindi iyon madali.
Pakiramdam ko ay ninakawan niya ako ng kasiyahang dapat sana noong bata pa ako. Medyo naiintindihan ko kung ano ang pinagdaanan niya. She acted like a girl from a normal school when her father is already a multi-billionaire back then. Tinabi sa akin ng iyong ama na alamin ang tungkol sa pamilyang Jones hanggat kaya ko sa linggong ito, paalala ko sa kanya. Kailan mo balak simulan ang pagtuturo sa akin? Napatingin sa akin si Sarah na parang nagulat. Sigurado ka bang gusto mong tumalon sa bagay na iyon at hindi mag-enjoy sa biyahe bago iyon? Kung ako ang tatanungin mo, maaari nating gawin ang dalawa, casual na sagot ko, na sinasabi ng eksakto kung ano ang nararamdaman ko. Sa ganitong paraan, hindi ito magiging boring. Ganoon ba? Sabi niya at may binulong. Pumunta siya at kinausap ang driver. Pagkalipas ng ilang minuto, puminto ang driver sa bus sa isang partikular na tindahan na tinatawag na Joneswear. Ang tindahan ay mas malaki kaysa sa isang shopping mall at mas engrandi kaysa sa isang tindahan ng kotse. Ang mga dingding ay ganap na gawa sa salamin, at nakikita ko ang lahat ng uri ng mga gamit sa bahay sa loob, mula sa mga kama hanggang sa mga tile at kung ano pa. Sabay kaming pumasok sa tindahan. Bakit tayo nandito? Hindi ko napigil ang magtanong. May balak ba siyang bilhin dito? Pagmasdan mo lang ang lahat at sabihin sa akin kung ano ang nakikita mo, sabi niya. Sige. Nagpatuloy kami sa paggala ng walang patutunguhan sa buong tindahan ng mahigit 15 minuto. Lumapit sa amin ang isang babaeng katulong at magalang na sinabi, ano ang gusto mong bilhin, sir? Nagsalita siya sa Ingles, alam niyang mga dayuhan kami. Ako, napatingin ako kay Sarah. Tawagin mo ng iyong manager, please, sagot ni Sarah nang hindi man lang tumitingin. Patawad. Medyo nataranta ang katulong. Ano ang kailangan mo sa manager? Busy siyang tao. Tawagan mo na lang siya, miss, at malalaman mo, dugtong ko, at tinakpan ng katulong ang labi niya at umalis. Huminto si Sarah sa harap ng section kung saan nakalagay ang mga toilet seat. Ano ang tingin mo sa mga ito? Sigurado akong nablangko ang ekspresyon ko nang itanong niya sa akin iyon. Ako ay humihingi ng paumanhin. Anong ibig mong sabihin? I mean eksakto kung ano ang tinanong ko. Sabihin mo sa akin kung ano ang iniisip mo tungkol sa mga upuan sa banyo, sabi ni Sarah sa medyo malamig na tono, na inaasahan dahil hindi niya gusto ang paulit-ulit. Toilet seats. Ano ang masasabi ko tungkol sa kanila? Napakamot ako sa batok ko sa discomfort. Tila, mga toilet seat, yun lang. Binigyan ako ni Sarah ng mahaba at desmayadong tingin bago sinabing, ibenta mo sa akin ang isa sa itong mga toilet seat. Ha? Nanlaki ang mga mata ko nang mag-click ang lahat sa isip ko. Kabanata 124. Ang pananaw ni David. Ibenta ang produktong ito. Gulat na gulat akong napatingin kay Sarah. Seryoso ka? Napakarami. Ibenta sa akin ang produktong ito, diretsyong sabi ni Sarah. Sa iyo. Lalo akong nabigla. Mabilis na umagos ang dugo ko. Alam ko kung gaano siya kayaman, kaya paano ako magbebenta ng toilet seat sa isang tulad niya. Ano ang nagpapatagal sa'yo? Pinaikit ni Sarah ang gilid ng kanyang mga mata. Siguradong medyo nagalit siya. Ibenta mo sa akin ang Moldita. Ano ang presyo? Ng kulay pink na iyon. Mabilis akong tumingin sa isang toilet seat na kulay pink. €200. Bakit ako magbabayad ng €200 para sa isang nakakatakot na upuan sa banyo? Tanong ni Sarah. Magandang tanong iyon, napaisip ako sa sinabi niya. At napagtanto ko na hindi ko alam kung ano ang isang makatwirang presyo na babayaran para sa isang upuan sa banyo. Kaya paano ako makikipag-ayos sa kanya? Habang nag-iisip ako, isang kalbong lalaki na nakaitim na suit ang lumapit at sumalubong kay Sarah na nakababa ang likod. Isang karangalan na makilala ka, madam. Laking gulat ng mga katulong nang makita ang kanilang manager na nagpapakumbaba sa harap ng isang dalaga. Sino lang siya? Nagtataka lang sila sa sandaling iyon. Ibenta mo ako ng toilet set, sabi ni Sarah sa manager. Bilhin mo ako. Nagulat ang manager, nagtataka kung sino ang kinagalitan niya kamakailan, ngunit mabilis niyang inayos ang sarili at sinabi. €200 lang po ito, ma'am. Makakakuha ka ng premium na kalidad sa abot kayang presyo.
Gayunpaman, sa tingin ko, ang 200 euro ay medyo sobra, sabi ni Sarah. Maaari mo bang ibigay ito sa halagang 100? 100. Ayun. Natatakot ako na hindi ko kaya, mabilis na nag-reply si manager. Ngunit kung bibili ka ng dalawa sa mga ito, mabibigyan kita ng 180 euro bawat isa. Hindi, salamat. Napatingin tuloy si Sarah kay David. Ikaw naman. Pwede mo ba akong bilhin nito? Nataranta ang manager. Ma'am, hindi po siya trabahador. Alam ko. Kasama ko siya, kaya manood ka na lang, mahinahong utos ni Sarah, at tinakpan ng manager ang bibig niya. Hindi lang ang manager, pati na rin ang maraming trabahador ang nanunood sa akin. Wala pa akong gaanong karanasan sa mga panayam, kaya natural na medyo tense ako ngayon. Bibili ba ako kung tumahimik ka? Tanong ni Sarah. Hindi. Umiling ako. Lumipas ang mga segundo at nadagdag sa mga minuto. Halos 3 buong minuto ang lumipas, ngunit walang gumagalaw. Mas lalo akong natense dahil diretsyong nakatingin sa akin si Sarah. Ano ba ang dapat kong sabihin sa kanya kung hindi man lang siya nagawang bilhin ng manager? Ito ay hindi kailanman nadama na makatwiran sa simula. Kahit na ako ay mabaigo, tiyak na hindi niya ako masyadong sisisihin, hindi ba? Sa pag-iisip sa mga linyang ito, nanatili akong nakatitig sa kanya nang hindi kumukurap, umaasang susuko na lang siya. Lumipas ang pangalawa. Nag-iisip ka ba? Kumunat ang noo niya. Nanatili akong nakatitig sa kanya, kaya napansin ko ang mga fold sa kanyang noo. Siguradong asar siya, pero ang ganda-ganda niya kahit galit. Maya-maya lang may pumasok sa isip ko. Naalala ko ang isang sandali kasama si Aubrey nang sabihin ko sa kanya kung gaano siya kaganda kahit nagalit siya. At pagkatapos ay sinabi ni Aubrey sa kanya na hindi ito isang madaling tagumpay dahil kailangan niyang gumastos ng hindi bababa sa $2,000 bawat buwan. Para sa kanyang make-up para hindi lang siya magmukhang maganda kundi magmukhang kaklase bukod sa iba. Mabilis kong sinabi, Ma'am, magkano ang nagastos mo sa pilikmata mo ngayong buwan? Manem. Hindi inaasahan ni Sarah ang ganoong tanong. Bakit mahalaga iyon? Well, paano ang iyong buhok? Tanong ko ulit. Yung shampoo, yung conditioner, yung gel, yung spray, alam mo, paano ang mga iyon? Magkano ang gastos nila kada buwan? Hiniling ko sa iyo na ibenta mo ako ng upuan sa banyo, medyo frustrated si Sarah. Bakit mo tinatanong ang lahat ng walang katuturang tanong na ito? Ang nakakainis sa isang customer ang huling bagay na gusto mong gawin. Napangiti ako at sinabing, magkano ang ginagastos mo sa iyong mga kuko bawat buwan? Nangangamba si Sarah, sinusubukang pigilan ang sarili. Sige. Kumuha ako ng espesyal na serbisyo para sa aking mga kuko, kaya magkakahalaga ang mga ito sa pagitan ng 500 hanggang $1,000 bawat buwan. Kung isasama ko ang pedicure, doblehin mo iyon, kaya $2,000 iyon para sa aking mga kuko. Buwan at buwan. Oo. Kaya't gumagastos ka ng halos $2,000 bawat buwan para maging maganda at kaakit-akit ang iyong mga kuko. Sabi ko. Kaya bakit hindi ka maaaring gumastos ng €200 sa first rate na toilet seat na ito? Na kung aalagaan ng mabuti ay tatagal ng mga henerasyon at mananatiling walang bitik kahit na sa oras na ginagamit ito ng iyong mga apo. Parehong ang manager at si Sarah ay patuloy na nakatitig sa akin ng ilang sandali. Hindi ako sigurado kung ano ang iniisip nila. Ang €200 ay isang maliit na bahagi lamang ng pera na ginagastos mo bawat buwan sa iyong pampaganda, dagdag ko. Kaya, sa tingin ko maaari mong bilhin ang toilet na ito nang nakapikit ang iyong mga mata. Perpektong pagkakagawa ang hugis nito, kaya maaari mo ring umupo dito ng 1 oras at hindi makaramdam ng anumang stress sa iyong bum. Maaari kang umupo dito at tingnan kung gusto mo. Bahagyang ngumiti si Sarah at saka tumingin sa manager. Paano niya ginawa? Nakakabilib siya. Kukunin ko talaga siya, sabi ng manager, kahit hindi niya alam kung sino ako. Manam, nanatiling nakatitig sa akin si Sarah nang hindi kumukurap, at medyo napahiya ako. Alam kong maayos ang trabaho ko, pero hindi ko inaasahan na ganoon pala ang papuri sa akin ng manager. Pero hindi naman talaga mahalaga ang sinabi ng manager. Ang mas mahalaga ay kung ano ang sasabihin ni Sarah. Sa tingin ko gagawa ka ng isang mahusay na manager ng kalidad, sabi niya.
Sasabihin ko kay Dad na italaga ka bilang manager sa QA, QC divisions ng Jonesware. Anong masasabi mo? Hindi ko alam ang sasabihin ko. Ano ang ginagawa ng isang tagapamahala ng kalidad? Itinanong ko. Tinusuri niya ang kalidad bago, habang, at pagkatapos ng paggawa ng mga produkto, ipinaliwanag niya. Magkakaroon ka ng maraming mga espesyalista na nagtatrabaho sa ilalim mo. Mga espesyalista na nagtatrabaho sa ilalim ko. Nagsimulang umikot ang mga mata ko sa naisip ko. At nahimatay ako. Kabanata 125. Ang pananaw ni Sarah. Nakikipag-usap si David sa manager dahil sinabi ko sa manager na ituro sa kanya ang tungkol sa ilang mga bagay, kaya dinala ng manager si David para maglibot sa tindahan. Iyon ay sinabi, dapat kong sabihin na medyo nakakatawa nang siya ay nahimatay pagkatapos marinig na may ilang mga espesyalista na magtatrabaho sa ilalim niya. Dapat siyang matakot, ngunit isa na rin siyang Jones ngayon. At walang takot si Jones. At ang ibig kong sabihin, wala, as far as business was concerned. Nagpa siya akong malayang mamigay ng 2,000 toilet seat sa pinakamadalas na customer ng Jonesware sa France. Bagamat hindi lahat ng customer ay mangangailangan ng bagong upuan sa banyo, dapat mayroong ilan na magpapasalamat dito. Bukod dito, nagpa siya akong magpatayo ng ilang pampublikong banyo dito at doon sa bansang ito dahil nabalitaan kong kulang ang mga ito sa mga pampublikong banyo. Magiging maganda ang pagtatayo ng mga banyong ito malapit sa mga tindahan ng Jonesware o sa mga gusali ng kumpanya ng Jones, kaya iyon ang plano ko. Hindi ito magagastos ng malaking pera, kaya hindi ko na kailangang makipag-usap sa aking mga magulang tungkol dito. Tumunog ang phone ko. Si Claire ang tumatawag. Binigyan ko siya ng mobile at ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki bilang regalo bawat isa sa araw ng kasal pagkatapos na pumayag ang kanilang ina. Hello, sagot ko. Sister-in-law, masiglang nagsalita si Claire mula sa kabila, kumusta ka na? Ayos lang ako. Ikaw naman. Masyadong maganda ang mobile na binigay mo. Ito ay napakahusay kaysa sa ginagamit ni kapatid na David. Napakakinis nito. Maraming salamat. Natutuwa akong nagustuhan mo ito. By the way, kumusta ang kapatid ko? Siya ay isang mahiyain na lalaki. Inalikan ka ba niya kagabi? Nagulat ako sa tanong niya. Masyado ka pang bata para pag-usapan ang mga bagay na ito. Kung wala ka ng iba, tatapusin ko na ang tawag. Teka, sabi ni Claire, pero binaba ko pa rin ang tawag. Ano siya? 16 hindi ako katulad niya noong ako ay 16. Masyadong mabilis ang mga bagets ngayon, napabuntong hininga ako at bahagyang umiling. Kung hindi siya mag-iingat, masisira siya ng walang kwentang relasyon sa mga lalaki. Lumapit sa akin si David at sinabing, I think tapos na tayo dito. Ano ang netong halaga ng Jonesware? Mahigit 1,180 milyon. Sa kumpanyang ito lamang, kami ay nasa nangungunang 100 kumpanya sa mundo. Parang mas excited siya kaysa proud. Anong mga produkto ang pinakamahusay na ibinebenta sa kumpanyang ito? Mga mobile, refrigerator, washing machine, air conditioner, telebisyon, laptop, at kasangkapang gawa sa kahoy. Ito ang 7 nangungunang. Ilang mga mobile ang naibenta sa nakalipas na 12 buwan? Matigas na tanong ko ng kusa. Wala siyang sinabi sa akin tungkol doon, napakamot sa baba si David. Ayos lang. Hulaan mo na lang. Kung nakuha mo ito sa loob ng 5 milyong pagkakaiba sa hanay. Bibigyan kita ng isang halik, sabi ko, alam kong napakababa ng pagkakataon na makapagbigay siya ng tamang sagot, ngunit ang aking mga salita ay nagpakulay ng kanyang mukha. 40 milyon. Sagot ni David. Nanatili akong nakatitig sa kanya nang hindi kumukurap, at ganoon din ang tingin niya sa akin, malinaw na naghihintay ng isasagot ko. Ang mga lalaki ay napakasimpleng nilalang at mas madaling kontrolin kaysa sa kapwa babae. Dahan-dahan akong umiling. Masyadong mababa. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, mabilis niyang sabi na hindi ko inaasahan. Itinanggo ko ang aking ulo dahil malaki pa rin ang pagkakataong makuha niya ang sagot na medyo mababa. Nag-isip sandali si David at sinabing, 80 milyon. Umiling ako. 120 milyon, aniya, muli. Oy,
hindi kita binigyan ng pangatlong pagkakataon, sumirit ako ng konti. Tama ba ako sa pagkakataong ito? Mukha siyang nabuhayan. Hindi, napakalayo mo pa rin sa totoong numero. Halatang naguguluhan si David. Ilang mobile lang ang naibenta sa nakalipas na 12 buwan. 301 milyon at nadaragdagan pa, casual kung sinagot. Nanlalaki ang mga mata ni David. Nagbibiro ka, tama. Mukhang sinimulan niyang kalkulahin kung ilang bilyon ang maaaring kinita ng pamilya Jones sa pagbebenta ng napakaraming mobiles. Medyo nakakatawa itong panoorin. Kahit na ipagpalagay ko na ang bawat mobile ay nagkakahalaga ng $100, ang kumpanya kikita sana ng mahigit 30 bilyon sa mga mobile lang. Nakakatawa. Nagkamali ka. Ang pinakamurang Jones mobile ay $99. At ang pinakamamahal ay higit sa $2,000, kaya ang kumpanya ay kumita ng daan-daang bilyon sa nakalipas na mga buwan mula sa mga mobile, ngunit huwag kalimutan ang mga buwis. Nandyan din ang mga buwis. Tinampol ng kaunti ni David ang likod ng ulo niya. Kahit natanggalin ko ang 15% bilang buwis, nagbayad sana kami ng hindi bababa sa $15 bilyong. Nangangahulugan ito na ang pamilya Jones ay nagbabayad ng mga buwis sa bilyon-bilyon bawat taon. Napabuntong hininga siya. Nakakaloka lang ang mga numerong ito. Hindi nakakagulat na maraming malalaking politiko ang dumating sa aming kasal. Tiyak na nangangati silang makakuha ng pondo mula sa amin para sa kanilang kampanya. Natawa ako ng konti. Maging ang Pangulo ay walang kitaliwasan. Pinag-uusapan ng presidente, hindi siya naka-attend sa kasal namin kasi may family issues daw siya, pero next week na niya kami makikilala. Personal ba tayong makikipagkita sa atin ng presidente? Nagsimula na namang umikot ang mga mata ni David. O hindi. Mabilis ko siyang sinunggaban bago siya nahulog, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya nawala ng ulirat tulad ng huling pagkakataon. Ang pagtugon sa mga heavyweight na namumuno sa mundo ay magiging buwanan kung hindi man lingguhang proseso para sa iyo kapag natutunan mo na ang mga pangunahing kaalaman sa negosyo. Kaya, dapat kang magsimulang masanay sa pagtanggap ng mga pakikipagkamay at pagyuko mula sa malalaking tao. Lalapitin ka nila para halikan kahit daran mo sila sa mukha. Nagsisimula na akong maunawaan kung bakit gusto mong kumilos ako bilang isang alpha, tumayo si David ng tuwid at huminga ng malalim bago ako tinignan sa mata. Hindi kita bibiguin. Hindi niya sinabi na susubukan niyang huwag akong biguan, ngunit sinabi niya nang may katiyakan na hindi niya ako bibiguin, at nagustuhan ko ang narinig ko. Parang gusto ko siyang gantihan ng halik, pero sa huli, hindi ko ginawa. Abangan ang susunod na kabanata. Please like and subscribe my channel. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.